Susunod na ang AE Min. Nagsimula ang Abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Aabangan, aasahan at aaliwin. Aabante na mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isang tabi. Ito ang tandem na aariba, aalog sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumalo at Dodon Cesarino sa talpakan, upakan at kantsawan ng mga chikang AE Min. Dito yan sa DWAR Abante Radio. Yes! Hello, hello, hello! Happy Wednesday sa inyong lahat. Una-una pa lang ha. At i-ready na ang inyong super powered energy sa mga baon namin showbiz pasabog na talaga naman pinag-uusapan at pinagpuyatan all over the universe. Global po tayo. Pero bago tayo humanas today at maraming nag-aabang ng aking intake or take doon sa issue ng Vice versus Kim Pao at Kim Chiu Solid. Magsabog muna tayo ng good vibes at freshness. Siyempre kasama natin at guest natin. Mamaya natin papakilala ang isa sa mga iniidolo ko talaga. Napakahusay. Total performer. Love na love ng showbiz. Sa totoo lang. Pero bago lang magpapakilala po muna ako. Ako po si Ray Fresh. Pumali pala yung tinatanong left and right, back and front, top to bottom. Bottom. Artista ka ba? Puerto Ricana, Colombiana? Hindi po. Maganda lang. Ewan ko sa iba. Chararat. Well, it's a beautiful Wednesday morning mga kaabante at syempre hindi ko muna gagamitin ng word na Latina kasi Latina ang guest namin. Hinahiya naman kung gamitin yan. Pero hindi lang sa apat na sulok ng studio na ito, iikot ang chikan at kulitan. Kaya naman mag-comment lang kayo yan dahil your talak at putak matter. Ako naman ang nag-iisang chinita muna for today, Dodon Sermino at ito ang Talpakan ng Ilusyonadas. Okay. Talpakan ng mga ganda. Magaganda, of course, kasi hindi tayo pwede umubra dito. Ano na po ang mga ilusyonadas? Ilusyonadas 1, 2, 3. Talpakan ng mga ilusyonadas. AE Minin! Ang number one tabloid, hindi lang radyo, TV pa. Sa bayan po tayo nakapanood sa Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79 Plus TV, at TCL Smart TV. At syempre, mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus at Amazon TV sa North America. Correct. At syempre, napapanood din tayo sa Abante Radio Facebook page, DWAR Abante Radio YouTube channel at syempre sa X at sa bayan din tayong napapakinggan sa DWAR 1494 Abante Radio. Kaya magandang umaga sa mga nakikinig sa mga radyo ngayon. Ayan na, Ray. Naku, nagano ka na ba? Nag-share na nasi-share ko kaya lang syempre live na tayo ngayon. Oo nga. Excited ako makipag-chikan dito. Pero teka muna, ano bang teaser natin ngayon? Eto na nga, Vice. Kachipan! Kachipan ka talaga. Mamaya natin Dodon, pag-usapan sir. na Charot, yun. oo nga. Well, ganun talaga.
Oo nga, pero bago ang lahat ha, ay i-like and share itong aming episode. At marami tayong pag-usapan. Simulan na natin dahil ako excited na talaga. Correct. Mula sa bulwagang pangmayan. Kala mo yun agad ang opening mo kanina, ha? Mula sa bulwagan ng mga talagang totoong Latina mula pa noong 80s. Diba? Hanggang ngayon na-maintain ang isa sa total performer talaga. Yes. As in. Oh my God. Comedian, singer. Sabi ko nga, isa siya sa mga unang babaeng bakla. Oo nga. Pero babaeng babae. Oo, babaeng bakla pero actress, napakahusay na Yeah, actress. correct. At mahusay makisama talaga. Oh my God! Miss Fe de los Reyes! Yeah! Ay, Mabigo Latina, kayo. oh. Latina beauty. Ang energy nyo sobra. Nasa Talagang, Maga- but really, ang saya-saya. Kanina ko pa kayo nakakausap. Oo nga. Ang saya-saya ninyo. Oo. Tsaka hindi kayo humihinga habang nagsasalita. Yeah. Ganun ba Pero dapat? happy kami ha, at nai-guess at nakita ka namin at nai-guess namin kasi Mas happy every time ako. kasi looking forward ako na every time na last time na nagpunta ako ng US ay mga 2 Nahanap times po talaga siya. gusto ko talaga kita makita kasi binibida ka sa akin ng mga bakla doon. Sina Ba't di mo ako hinanap? So siya pala talaga ang Diyosa ng mga bakla rin sa Amerika. Oo, as in. Kasi nga daw busy. Busy sa pamilya. Tsaka kinakailangan yata dumaan muna sa iyong manager. Oy, wala akong manager. Charot-charot lang. Wala. Manage nyo na Hindi, lang papalista ako. ka muna ng appointment. Papalista ka ng appointment. Oo. Tapos mga ipapaubaya ka sa mga butler, bala ka. Oy! Baka akala nila eh. Saan ba ako titingin? Tama Ay, ba ito yung titingin? camera. Hello, camera. Ayan. Pwede lang tawag natin kasi syempre Oo. kanat kapanalig natin to eh. Nandito ka sa Pilipinas, pabalik-balik, pero this time, meron kang solo show. Meron. Bago ako bumalik ulit ng August 1, meron akong show sa Red Rhino on July 26. It's a Red Rhino in Greenfield, Mandaluyong. It's the doors open at 6 but 8 o'clock yung show. Ang title, What the Fe? Ay, ganda. At least, Oy, sabi oy, nga sa kanya, what the fe? What the fe? Kaya kahit anong feeling mo, sasabihin mo yun. Masaya, malungkot, So, gutom, what the? busog, galit. What the? Fe. So, Ginawa wala na ako ng kanta ni Odette Quesada. ng what for the show. fe? Oh, what? Okay. Pwede ko ano yan? Sample. What the fe? Tell me what is happening. What the fe? Ako ay napapailing. What the fe? Tell me what is happening sa atin. Oh. Tignan mo na. May verse eh. Traffic sa EDSA. Traffic kahit saan. May road work kahapon. Ngayon'y nakatimbwang. Demanda sa debate sa Senado. Parang teleserye lang. Wala na akong masabi. Lahat sila'y buang. What the fe? Tell me what is happening. What the fe? Ako ay napapailing. Galing yung mag-back up. What the fe? Ay, tell me what is happening sa atin. Yes! Ang ganda ng kanta! Kaya Ay, nga, galing ni ano Odette pala eh. May patutsada pala yung kanta na yan. May patutsada, meron. Iba naman, may trending, may chismis. May kurot. Hindi naman. Very It's not, realistic. May pitik lang. May pitik lang. Parang, Which is totoo may naman. trending, may chismis. Manapapaskroll ako. May bago na namang Updated. issue. Lagi na lang ganito. Maghapong nagtitiktok, naglilibang na lang. Ganda ng lyrics. Ang Pinoy, kahit may problema, tuloy ang sayaw. Available na ba yan sa ganda Spotify? ng- Gagawin ko na, malapit na. Kasi may iba akong kanta na pinopromote na ito bago. wala pa. Ito, kasi bago lang eh. Bago lang ginawa ni Ang galing Odette. naman. Masaya, di ba? May kasi lalo na kasama yung audience. And sa gulo ng mundo ngayon, talagang what the fan. Meron kang single na sumikat noon. Ay, yung Abakada ng Pasko. Oo, Abakada ng Ay, Pasko. Oo, kaisa-isa kong Christmas single. Pero every year, kinakanta. yes. Diba? Kinakanta. Ang Pasko ay sumapit. Oh, yes, Yeah, yes. that one. Yeah, that's my single. I did also
meron din akong cassette, okay lang yun. Pero hindi naman talaga ako recording artist. Well, hindi talaga. Pero Pero ngayon, si meron naman. Kasi ngayon, meron ng Spotify, YouTube, Apple Music. Oo Di ba may nga. mga ganun-ganun na? Correct. Iba na ngayon, di ba? May ginawang kanta sa akin si Christine Bendebel. Yun ang, that's the one I'm promoting because that one is on Spotify. It's called Aging Gracefully. Ay, bongga na. Ayun, klaseng mga seniors because, you know, we have to celebrate aging, di ba? With humor, beauty, and confidence. Ano ba, yun nga, anong sekreto ng aging gracefully? Dapat. You have to be active sa... Ay, sa lahat. Active from head to toe. From inside and out. No, you cannot be stagnant. Kailangan, you have to keep on moving. But aging gracefully kasi kailangan alagaan ang sarili. Di ba? Parang kayo, kailangan yung aalagaan ang sarili ninyo. Lagi kayong magpapaganda. You know, and you celebrate, you be happy because we should not take life too seriously. Kailangan you take humor more seriously. Importante. Correct. Importante ang music, laughter. Yeah, I think Nakakabata. But of course, you have to really take care of your health as well. You eat well, like, you know, chicharong bulaklak. Exercise. Dapat. Exercise. Pero lahat ng bawal, yun ang masarap eh, no? Di ba? Pag bawal. During your younger days, lahat ba ng bawal ay tinikman mo? Aminin! Aminin! Tinry ko. Yes, tinry at ko. least. But I must say, tinry ko, pero I didn't do drugs. Yun. So, yun. Except That I yung can mga say Wala ka straight. namang regrets doon sa mga trinay mo na yon. Wala akong regrets. As in, na-enjoy mo naman siya. Na-enjoy ko siya kasi masarap lahat. Anong feeling na? Hindi na natin pwedeng detalyihin dito kung ano yung but masarap. I'm saying, you try, you just, mas mahirap yung, mas hindi maganda yung hindi mo tinry, tapos, ay, magsisisihan mo. sayang, mga Mas maganda yung tinry mo, tapos, ay, ayoko na siyang gawin Oo, ulit. dapat Oo. talaga. Oo. Kesa yung masasabi ka pa, ay, Sana ba't ko yung trinay ko. sana Dapat ginawa ginawa ko. Eh, ngayon 67 na ako, hindi ko na magagawa. Magagawa ko pa rin. Oo. Age is just a number. Age is... That's true. Oo nga. You know what? But of course, we have to accept also the fact that we are aging. We are not getting any younger. So we have to treasure every moment, 'di ba? Talagang be in the moment and and parang create beautiful memories every day and pag may pagkakataon ka na sabihin sa isang tao na mahal mo siya, sabihin mo na ngayon. Oo nga. Dahil hindi mo alam kung magkikita pa kayo bukas or Nabanggit mo na nagkaroon ka love- ng project sa mga Gen Z, like dun sa Hotel 88 ba yun? Yes, I was the lola of Brent Manalo in Hotel 88. He's such a really nice guy, very quiet and very private. And sandali lang, nag-taping kami noon and nag-enjoy ako. And then Pero you get to observe dun sa mga bagong artista natin. Anong naobserbahan mo sa kanila? Kung meron man. Compare nung time ng mga 80s and 90s. compare in terms of like their ability to act or Pwede na din, or yung attitude nila sa set. attitude. Kasi ang nakasama ko lang dito, especially itong Hotel 88, ang nakasama ko lang talaga sa eksena was Brent, no? And his kalab team niya, si Mika. Mika Salamanca. They're very friendly, they're very respectful. And I think that's magalang sila. Napansin ko naman sa aming mga nakakatanda, meron silang respeto. Merong respeto. Which is that's nice, di ba? Saving Grace, di ba? Saving Grace was a wonderful experience because I worked with Sharon Cuneta, Julia Montes, di ba? Janice, di ba? Mga batikan at meron din Batikan, mga bata. And it was so nice. Doon ko talaga na-miss ang teleserye. Kasi 33 years na ako sa Amerika, no? And even if I did not leave show business,
pag bumabalik ako dito sa Pilipinas, siguro 3 weeks lang, gano'n, sandali lang. May concerts, but I wasn't doing anymore yung mga ganyan, yung Acting. TV series. Teleserye. And na-miss ko, and ang ganda ng dynamics, ang ganda ng energy, ang ganda ng samahan, ang gagaling ng mga artista. Bata at, of course, yung mga batikan ni Sharon Cuneta, ang gagaling umarte. Pero hindi yung first time with Sharon. Not my first, actually, it's my first time to do a TV series with her. series. But I have done concerts with her. I've been her guest. But she's fantastic. She's ang galing umarte talaga. Talagang chichikahan ka ng chichikahan bago mag-take, no? Yes. Pag kala mo, Kilometric. pero pag biglang action, wow! Biglang, kaya kailangan memorize mo yung linya mo kasi she comes to the set, she's ready. And all the others there. Na lahat ng mga nakatrabaho ko. Kaliwat kanan ng mga offers mo, tsaka mga... Hindi, I mean, yung mga offers and then, for sure, bago matapos ang Yeah. matapos ang taon to, marami ka na namang shows na gagawin. I'd like to do another one. Sana And meron dumating. Series, willing ka. Series, talaga. oo. Siyempre, Yeah, mas yeah. longer ka dapat dito. Yeah, I was here for Saving Grace, andito ako ng 6 months. Siyempre, okay, na-miss kaya yung mga ganon. Tapos, pero iba na ngayon ng taping. Swerte daw ako kasi pag 12 midnight, Oo, Yes, may cut off na the- talaga sila. dati daw walang tulugan, wala kang buhay, wala kang, sabi ko, sobra naman to. Totoo. Hindi mo pa Oo. na-experience yun yung gano'n? Yung Hindi. dire-diretsong... Nung nandito pa ako sa Pilipinas, pag may taping, di ba, yan, may puyatan din. Pero hindi yung katulad ng kinukwento nila sa akin. Na talaga daw, wala ka ng buhay. Noon kasi, parang, before parang hand to mouth yung style eh. Gagawin ngayon, isa papalabas mamaya. Oh, wow. So ngayon, may Eddie Garcia law, so bawal niyang matitindi. Ba't hinihintay pa nating mangyari yung gano'n? But anyway, kailangan naman magbuwis mo ng charot. Hindi, pero ikaw ba? Are you, hindi, I mean, para ma-realize na kinakailangan talaga Yeah. maglagay ng law to protect the... Yeah. Especially mga and they were senior. very strict. Like talagang, we really ended kung 12 midnight. midnight Tapos talaga. pagbata, kasi meron kaming batang artista, no? 7 o'clock, 8 7 o'clock. o'clock. And if they're Yan, going to bawal be talaga eh. extending a little bit, magsasabi sila, magpapaalam sila. Dati talagang maghihintay ka, di ba? Puyatan talaga noon. Puyatan. Alam mo, hindi naman yata mawawala sa pagtitaping at pag-shooting ang puyatan. No? Mapupuyat ka Puyat, talaga. yes, correct. Kailangan, importante talaga ang lashes. Pero ikaw ba magbe-base ka na ba dito longer? Kasi di ba 3 months, 6 months, mga ganon? You know what? Paano ko ba ito sasabihin? Kasi nung 2024, my husband was going to retire, retiring na, no? And then, I said, Han, baka pwede na tayo, magtagal sa Pilipinas. Namimiss ko na talaga ang Pilipinas. But then, it was hard because my family, my immediate family, my children and my granddaughters, and my, are in America. Pero pinagbigyan ako ng asawa ko, ang bait. Sabi niya, sige na, go for it, go. Kaya sabi ko, sige. And how would I say that? Pag may trabaho, andi dito ako. And I'm being supported by my family to do that. Pero hindi talaga pwede yung I parang dito na magbe-base. Kailangan. I will siguro have 2 homes, Yes. This is home, but I can also say that America is my home because my family is there. Pero I work in the States too. I do show business. I never left the carnival. I never left show business. But I love it here. I cannot deny that. Hindi ko pwedeng sabihin na mas masarap sa Amerika. Na-comfortable ang buhay mo doon, kaya... Komportable rin ako dito. Masaya dito. masaya nga, totoo. There's nothing, iba yung energy dito pag nandito ako sa Pilipinas. But the thing is, I cannot deny the fact that I miss my family. Salamat sa videos and internet and all that. But that's why, buti na lang may aeroplano, so pwedeng lumipad. So, bilis sa mga aeroplano. Pero direct flight. May direct flight. So, like now, uuwi ako in August, but babalik ulit ako in October. Yung ganon, parang
Tama yung sinabi mo talaga kanina. Ano yun? Ano yung sinabi? Oy, ano yun? Oy, aminin. Anong Can pinag... afford talaga siya magpabalik-balik. Ay, hindi. Di ba? Ano naman? Magtatrabaho ka para ma-afford mo, di ba? Pero for now, what the fair? Talagang what the Ako may fair? last question ako. Bakit memorable sa'yo si Michael De Mesa and Joey Marquez? So, nag-research ka? Okay. Okay. Ay, kasi sila yung nakissing... Ikaw talaga, ha? Sana sa'yo lalabas. Kissing scene. Ever sa Pilipinas na naka-eksena mo. Ka-eksena ko, yes, I had a kissing scene with Michael. And in fact, when we were doing that with Peke Galiagan, may uso kasi yung mga TV shows no na tapos si Peke is my mentor. He's my Yes. God bless his soul, but he was the one who really convinced me to be a comedian and to be an actress. And kasi nag-umpisa ako with music and magic Yes, as a talaga. singer. And then you gradually develop yourself na and discover that, uy, pwede pala ako umarte, pwede pala ako magdrama. So yan, nakakissing scene ko sila. Sino ka bang kissing? Sa Marami On ako screen. marami ako kasi nakakissing scene. Pero on camera pa rin ito. Siya na nagsabi Syempre kayo din, I'm sure. Oo nga. Pero Hindi nyo sa- hindi nyo natikman mo na hindi pinagsisihan. Oo, On cam, yun. dalawa lang halos. Pero sa screen, it was Joey Marquez in Abandonada with Alma Moreno. Alma Moreno. And then, and Michael De Mesa. In fact, kamunti kami maghiwalay ng boyfriend ko noon because he was visiting from Malaysia. Oy, Malaysia. Nasabi din. Tapos, close room. Tapos, hindi ko naman alam na may kissing scene. Nanonood yung boyfriend ko. Sabi ni, it was like an improv, like whatever. Walang script. Tapos, alam mo naman si Peke noon, mahilig sa ganyan. Bigla kami nag-kissing. Hala, pagkatapos ng eksena, yung aking boyfriend, wala na, ang haba na ng mukha. Hihiwalayan na. Hindi daw niya kaya ang show business or ang artist. Kasi I was an artista and, he's not. And I don't think I can handle this. Hindi niya kaya daw ang show business. Pero eventually, naghiwalay din naman kayo. Pero ang tagal, after 5 years, hindi 5 nga ako, years. hindi nga, yun na nga, puro 5 years ang relationship ko. At least Tapos matagal. hindi natutuloy. Diba? Kaya yung mga long-term huwag na kayo mag-long-term relationship. 2 weeks, sige na, okay na. Maraming salamat, Pen. Ako naman. Hindi na namin tatawaging Miss Fe kasi alam niyo naman kaibigan namin to. At Ang iniidolo saya nyo. namin. Sobra. Thank you, please. Luka-luka. Aminin. Again, pa-promote na ng Invite show, mo ulit of sila. course. Sana makapanood tayo dyan. Please. Excited. Anong Excited ako talaga sana? mapanood. This Sunday na yan Si Fe. July 26 at Red Rhino. And yun. At saka po, pakinggan niyo po yung kanta kong Aging Gracefully sa Spotify. Aging Gracefully. Sana kinanta ko dito. Oo nga. Di ba next time, mali yung pagbalik mo, di ba? Sana magkaroon ka ng oras ulit. Magkita tayo ulit. Yes. Maraming I love salamat. you guys. You are so... fashionista talaga, di ba? Thank you Bagets na so bagets. very much. Maraming salamat. At magbabalik pa po kami. Meron ba tayong break? Sige na, isang break lang. Oo, magbabalik pa po kami. Huwag kayong aalis at ididiretso na natin to sa isyong pinag-uusapan ngayon. Of Dito course. lamang po sa AE Minin! Sa tulong ng Landbank Lifting MSMEs Lending Program, nakapag-start ako ng maliit na negosyo. Sapat na kapital sa mababang interes. Nagawa akong step up ang aking business dahil sa Lifting MSMEs Lending Program. May free training na, flexible pa ang terms. From a small eatery, nag-level up na ako. Meron na akong 2 branches ng restaurant. Dahil ang supported ng Land Bank, nariyan for every stage of your business journey.
Are you looking for your daily dose of sports, showbiz, and good vibes? Lunes hanggang Linggo, may dahilan kang tumutok para sa latest sports updates at hottest game discussion. Ito lang yan sa Abante Sports Now. Dito lang yan sa Sport Talaga. Para sa trending celebrity story, exclusive chika at showbiz happening. Marisol Academy. Abatel, Lily! Sa Showbiz Police. Ae, Mini! At para sa inspiring stories, fun conversation, at life tips na swak sa araw-araw. Jigo. Pera Talks! Sports, showbiz, entertainment, all in one channel. Dito sa pinakamalaking tabloid brand ng bansa na mapapanood mo na rin sa TV. Abante! Kasama mo! Tuloy-tuloy ang paghatid ng mga programang umaabante. 12 noon, Abante sa tanghali. 1 p.m. Sports Now. 2 p.m. AE Minin. 3 p.m. FYI. 4 p.m. Hoy! Listen! Kasama mo sa maghapon, kasama mo sa pag-abante. And we are back! Back talaga dahil bakla kami kanina at bakla pa rin Yes, ngayon. eto na. Babaklain na lang natin ang ating mga comment. Eto na nga, diba? I'm sure marami sa inyo ang nag-aabang at naghihintay sa aming komento, sa aming reaksyon at opinion tungkol nga dun sa napaka pinag-uusapan. Ayaw ko sabihing malaking controversial dahil marami talagang mas malaki pero talaga pinag-usapan sa social media. Eto nga, yung issue or kontrobersiya na namamagitan kina Kim Chiu at Vice Ganda, syempre versus Kim Paulandia at sa mga solid ni Kim. Ito ay nag-ugat ng hindi binanggit o na-mention. pinasalamatan or hindi na binanggit o na-mention ni Vice ang pangalan ni Kim sa kanyang acceptance speech. Yun. Para doon sa kanyang award na natanggap sa kauna-unahang Broadcast Media Award para sa FAMAS. FAMAS. Meron Galing pala sa silang FAMAS. Yun, eto na nga, hindi pinatulog ng mga sunod-sunod na post ni Vice Ganda ang netizens matapos itong kumuda laban sa anya fantards o supporters ni Kim Chiu. Kaugnay ito ng kanyang speech sa FAMAS Awards kung saan nakalimutan niyang i-mention ang pangalan ni Kim sa kanyang mga pinasalamatan. Dahil dito, ilang mga fanay ng Chinita Princess ang umalma at dinepensa ng aktres sa palagi raw naiit sa puwera. Agad naman sinita ni Vice ang mga supporter at tinawag na cheap ang mga ito dahil sa aniyay toxic na ugali. Pero ang biggest plot twist ng issue ay nang sumagot si Kim sa hiwalay na post. Ayon sa kanya, hindi naman daw kachipan ang pagsuporta lalo na kung initial reaction lang nila ang pagiging protective. Paglilinaw naman ni Vice, maayos pa rin ang samahan lang ni Kim at nakapag-usap na rin sila privately. Yes, nagte-text sila, nag-uusap-usap sila. Oo pero nga. Ako, bumilib ako sa pagtindig at pagdepensa ni Kim sa kanyang mga panay. Kasi alam naman natin, from the very start, ilalaban talaga ito ng patayan. Kahit nga pera, ubusan ng pera, okay lang. Dapat tunayan na natin yan sa lahat ng mga projects na nagawa ni Kim at ng Kim Pao. Ngayon, kung masakit talagang matawag kang kachipan. Correct. Kasi naman. ang ipagtanggol mo isang taong nasaktan din naman kahit paano. Though hindi naman talaga si Kim ay very vocal kung nasaktan man siya o hindi. Pero nung napanood ko na, palagi naman akong nakakalimutan. Kasi pang ilang diba? beses na yon. Pang ilang beses na yon. Siyempre, kahit parang immune na rin si Kim. Pero tao yan ha, nasasaktan din yan. Pero hindi nga lang showy dahil alam niyang kasamahan niya si Vice at magkaibigan sila. Pero yung tawagin kang o bansagan kang kachipan, parang hindi naman yatang, para sa akin na, sorry doon sa mga negatibang sa akin lang naman, para hindi ko gustong matawag akong kachipan dahil lang, nagkaroon ako ng initial reaction. Di ba,
valid naman yun na kapag ka nasaktan ka at nagulat ka. Kahit ka nagugulat ka, may sinasabi kang hindi ka nais-nais, na napapamura ka, na nababanggit mo yung mga private parts, mga ganon. Yung magulat ka at i-call out isang tao, ay valid din naman yon. Ngayon, kung ikaw man ay natawag ng hindi maganda o nasabihan ay maganda, valid din naman yon. Siyempre, dahil nga nagulat, nasaktan. Pero ito kasing si Vice, siyempre under pressure, marami siguro naglalaro sa isip niya, hindi niya inaasahan, wala ano yun yung inihandang speech or something, at listahan ng mga dapat niyang banggitin. Ngayon, honest mistake naman talaga yung kay Vice na nakalimutan niya si Kim. Yun nga lang, siyempre, Of all people na palagi mo naman nakakasama at hindi naman Nakabanter mo. madalas, Oo. hindi naman madalas umabsent at palagi nga kayo nagbibiruan at naging sentro pa nga siyempre ng bully. Yung positive na bully, yung comedy na bully si Kim Recently. Alin Oo, doon? at nakalimutan mo. Hindi mo nga nakalimutan si Ana, hindi naman madalas pumunta diyan. Pero syempre, original naman si Iba Ana, naman yung kaya pinagsamahan. valid No? yun. Pero yung mga bago nga daw na mention. Yun na nga si yung Kim mabago. pa Bakit nga ba si Kim? Yun nga, siguro nakalimutan ni Vice, si Kim. Hindi yung intensyon, talagang pagkakamali. Ngayon, pwede ka naman magsabi na pasensya na at medyo under pressure ng lola nyo, intindihin nyo na, nako, baka senior moment na o something. Diba? Pasensya na. And kaya lang yung sabihan mong katsipan, toxic. Diba? Parang nakaka-off naman yun. Unang-una, hindi ko na babanggitin na hindi ko na ilalatag na ang marami sa mga silent supporters na ni Kim ng Kim Paulandia ay mga titulado, mga mayayaman, mga gumagastos. Hindi ko nasasabihin nyo dahil alam naman natin yon, yung tinawag kang katsipan dahil sa initial reaction mo, dahil kinall out ka at tinawag kang katsipan, parang hindi yata maganda. Paano kung sa'yo napunta yon? Yung sitwasyon na yon, tapos yung mga fans mo naman ang bumakbak kay Kim, ganun-ganon or something, di parang, di ba, ang sa akin parehas lang naman. Kaya lang, dapat sana nag-sorry ka na lang. At yun nga, nabasa ko nabasa ko yung isang comment ng isang netizen doon sa X-Media na dapat sana ay diniretso na lang ni Vice kay Kim yung kanyang sentimiento. Diniretso niya na lang at hindi na lang siya yung nagsabi nga na nakachipan tapos tinagpa si Kim, yung mga tipong toxic tapos tinagpa si Kim. Dapat diniretso niya na lang para si Kim na mismo ang nag-police or nag-call out sa kanyang mga sariling fans. Yung mga ganun sa akin lang naman. Pero ito, hindi na dapat to lumaki. Tama naman si Kim, dapat hindi na to lumaki at hinayaan na lang. Hinayaan ibig sabihin, hinayaan na lang na masabi, and then siguro pag nag-subside, saka marirealize ng mga fans na oo nga, meron kaming nasabi. At ito naman, hindi ko naman kayo kinukonsinti, Kim Paulandia, Kim Pau. Mag-ingat-ingat naman kasi kayo sa mga binibitawan yung mga salita sa pag-call out. Hindi naman palaging every time na lang na kapag May kahulugan. every time na lang na meron nangyari kay Kim or katulad niyan, merong mga kompetensya si Kim, merong mga ganito, palagi na lang kayong nakaalma. Siyempre, pag-iisipan nyo muna kung sino itong mga taong to na kakompetensya or kung sino itong mga taong nakakalaban ni Kim sa issue. Yung mga ganun, pwede naman nating idaan ang ating mga panawagan, ang ating pagko-call out sa isang mas mahinahong paraan. Na hindi, para at least, hindi tayo natatawag ng mga kung ano-ano. Pero syempre, hindi naman lahat ng mga fans pareho ng mga gusto natin or pag-iisip natin. Hindi natin maaawat yan. Yun nga lang kasi ang problema, katulad niya, nasapol nga si Kim. Si Kim ngayon ang sinasapol na hindi mo naman yan award. Okay. Hindi mo na, it's not about you, it's about Vice. Yun nga lang, syempre, babalikan pa rin natin na hindi nga ito award ni Kim, pero hindi kasi siya nabanggit na lahat, yung mga ganon. Oh, go. Ayun ang sabi na ni Ray lahat eh. Hindi, nag-sorry naman talaga si Vice. Yun ang maganda, nag-sorry sa personal kay Kim. Nag-sorry naman Nag-usap siya. sila, hindi ko alam kung nag-sorry siya. Or Nag-sorry siya doon sa basta It's sinabi lang Showtime. na, Oo, nag-sorry siya. Yun naman ang maganda kay Vice na umaamin naman siya doon sa kanyang matawag ba natin pagkakamali
or honest Mga mistake ito ha. oo. Hindi talaga ito intention. Nangyayari Oo. talaga yon na meron ka makakalimutan. Kami nga dito minsan meron akong gustong i-acknowledge sa kalimutan ko yung pangalan, nagkakamali pa ako. So sa mga ganung situation, hindi talaga naiiwasan na may magkamali. Pero ako talaga gusto kong palakpakan si Kim Chiu dahil sa paninindigan niya sa kanyang fandom. Kahit na sinasabi nilang toxic, pero kasi alam ni Kim kung paano tumanaw ng utang na loob sa kanyang mga fans. At ramdam mo yung pagmamahal eh. Na-hurt din si Kim personally dun sa tinawag na kachipan eh, di ba? Hindi naman talaga, hindi kachipan ang ipagtanggol mo ang idolo mo especially. Siguro lang, kasi nung binasa ko yung pinanggalingan, masyado bang masakit yung sinabi ng fans kay Vice para mag-react si Vice ng ganon? Di ba? Hindi naman siya tinawag ng kung ano-ano. So yun naman yung akin lang. Siguro si Vice kung may sinabi man yung mga, kaya lang hindi si Vice ganda yun kung ang ginawa niya nag-apologize na lang siya. Again, nagsabi na lang siya sa ex na parang okay, sorry dahil talagang nakalimutan ko. Siguro tapos yun Tapos na. Oo, natuwa. Kaya lang syempre tinawag yan ng kachipan. Kaya mas nag-trigger talaga ang lahat. Pero yun, again, tuwang-tuwa. Masaya ako for Kim Chiu. Alam niya kung paano niya alagaan ang mga nagmamahal sa kanya. Alam niyang medyo binabanata nung time na yon. Kaya nanindigan siya. May nababasa rin kasi ako, mali daw yung ginawang hakbang ni Kim Chiu na tumapang sa ganung paraan. Sa akin, walang pagkakamali dahil alam ni Kim Chiu na kung bakit nandyan siya ngayon ay dahil yon sa mga fans. At kahit naman si Vice Gande, di ba? Ako nga, nagugulat na nga ako sa mga artista ngayon. Medyo matapang na rin sila sa mga fans eh. Kasi nung araw like sila, Nora Honor, talagang ang buhay nila ay ang mga fans talaga. So yun lang naman, ako gusto kong palakpakan si Kim Chiu sa ganyan. Walang mali sa ginawa ni Kim Chiu, nanindigan para sa fans. Ako believe ako kay Kim ha. Pinipili niya talaga kung kailan siya tatala, kung kailan siya hahanas ng bonggang-bongga. Kasi nga naman syempre, ang mga fans mo talagang nagluklok sa iyo diyan kung nasaan ka, biruin mo itong Kim Paulandia at ang mga silent supporters ni Kim. Pag inisa-isa natin yan, baka hindi na tayo matapos. Ibig sabihin, baka abutin tayo ng ilang araw. Lahat ng nagawa nila para kay Kim. At alam yan ni Kim. Alam ni Kim, alam ni Paolo na inilalaban talaga sila ng bonggam. Inilalaban talaga sila ng maninindigan at ipagtatanggol talaga si Kim. Kung ako ba ay nasa posisyon, kunwari, ako si Kim, tapos hindi ako nabanggit, pero nabanggit na lang ng mga kasama ko. Di ba parang ma-off din naman ako, ma-off ka rin. Di ba kunwari, Tito Vic and Joey, nabanggit na si Tito at saka si Vic, pero si Joey hindi. Mapapaisip ka talaga. Pero syempre hindi ka maiintindihan mo yon in a way na kahit nasaktan ka, napaisip ka, pero hindi yung mga tao nagmamahal sa'yo. Imagine, ang mga nagmamahal kay Vice ay mga fans din naman ni Kim at Kim Paulandia. Nagpapa-black screening nga sila for sa mga ganyan. Yung mga gano'n, nagpapa-black screening tapos tatawagin mong toxic. Pero syempre, naintindihan ko rin naman. I'm not trying to balance. To be honest, meron din kasi talagang iba na sobrang toxic din. Pero kumbaga kung ano-ano yung mga name calling, kung ano yung tinatawag sa taong kalaban or yung sa tingin nila nakakalaban ni Kim. Medyo masakit din talaga yung magsalita yung iba. Pero ito sa particular, dapat sa case na ito, so far wala naman akong, hindi ko naman, wala namang itinawag or binakbakan yung masakit na masakit, wala namang gano'n. Nagtanong lang sila or nagsabi lang sila na bakit hindi na-mention. Mas na-mention pa yung mga iba. Oo nga. Ayun na nga, iwasan din kasi natin ang magbato ng masasakit na salita sa mga ibang artista kasi bumabalik talaga yun sa idol nyo. Like, parang napupunta kay Kim yung mga gano'n eh. Yun ang sinasabi ko na nagbubumirang kay Kim. Oh, yes. And again hindi ko naman to binabalanse, pero intindihin na lang natin si Vice. Hindi ko pwede sabihin pala intindihin na natin si Vice. Nagkamali si Vice at aminado naman siya nag-sorry tapos. Ngayon, ang tanong, dapat ba si Vice na humingi rin naman ng paumanhin sa mga fans ni Tingin ko hindi niya gagawin yun. Dahil tinawag niya itong kachipan, mga toxic. Sana hindi natin tinatawag. May mga hindi natin mapipilit si Vice doon. Ngayon, kung ano man ang magiging desisyon, kung ano magiging thinking o kung ano man ang magiging sentimiento ng Kim Paulandia at ng mga
solid ni Kim, siguro dapat din naman tanggapin ni Vice. Kasi nga syempre, na-hurt din naman yung mga fans niya. Totoo naman, na-hurt naman talaga na At yung saka idol nila yung parang sinasabing biglang entitlement, ano ba? marami kasing artistang entitled din, feeling din kasi, hindi ko sabihin si Vice, hindi ko sabihin kay Kim, marami kasing ganon, na como sikat, na hindi na sila pwedeng bumaba sa pedestal. Na kahit alam na naman nilang meron silang nagawang pagkakamali at meron silang nayanig din naman na mga damdamin. Yun kaya sinasabi ko. na-hurt. Ito, basahin ko lang yung kay Carlos Miguel. Yung kanina, hindi naman daw kasi talaga offensive yung tweet nung iba na kung saan doon pinanggalingan nung kay Vice Ganda na tweet niya ng kachipan. Yun ang sinasabi ko. Wala namang masasakit na salita doon. Yun na nga. Hindi ko lang alam sa iba kasi para ang sinasabi, nung nag-live kasi doon sa show nila, doon lumabas yung mga masasakit na comment. Baka yun, may mga hindi din nakapag-control. Pero well, nangyari. Oo, Kaya kasi- at the end of the day rin naman, nakita naman natin, nag-usap pa rin naman silang dalawa. Hindi naman yan wawa sa akin ng instant ganun-ganun lang. Pero kung ako yan, siguro, kung ako ewan ko kay Vice, kasi si Vice ay, alam naman nating malawak din naman ang pangunawan Oo nito. naman. Malawak Nag-apologize talaga. kung bakit mag-apologize. Oo. Ang sa akin siguro, isang paghingi lang naman ng sorry. Isang sorry lang para dun sa pagtawag niya ng kachipan na toxic ay hindi naman siguro magiging malaking kabawasan sa akin. Lalo na't kaibigan ko naman at sumusuporta din naman sa akin yung mga nagtatanggol din naman dun sa kaibigan Tsaka ko, parang sa mga nadamay kasama kasi ko. lahat ng fans ni Kim eh. Di ba? Parang nadamay lahat dun sa Kachipan Award. O yung patutsadahan, okay na sa akin yung patutsadahan mo na patutsada ka na mature and parang positive or something. Okay na sa akin. Siguro yung ganun. Pero kay Vice yun eh. Ngayon, siguro dapat tigil na natin ito. Wag na nating gatungan pa. Wag na tayong mag-gaslight or something. Para hindi na humaba pang ang issue. And then, kasi nga, di ba, magkasama si Vice sa Showtime. At I'm sure hindi naman sila magkakaroon ng ilangan diyan. Pero syempre, 'di ba? Parang mahaba-haba na rin pinagsamahan ng dalawa. mahaba-haba na rin eh. Nire-remind ko nga noon na parang may umaayaw kay Kim. Pero isa rin naman si Vice sa nakipaglaban para ma-stay talaga sa show. At saka doon naman sa mga nagsasabing dapat magpahinga muna si Kim sa showbiz. Dahil sa mga issue na to, hindi dapat kasi itong mga issue na to nakakapagpatibay kay Kim sa mapagdadaanan pa niyang mga susunod pang mas malaking controversy. At hindi lang dahil sa issue na to ay talikod si Kim dahil nga marami siya. Hindi, Sus Mariosep naman, hindi ba panahon para magpahinga muna sa showbiz si Kim at asikasuhin kanyang love life dahil ang kanyang love life naman naasikaso niya at para mag-focus na lang sa negosyo ay naasikaso niya. Ang gawin lang naman deadmine na lang natin itong mga ito. Deadmine, pero kayo kung gusto yung deadmine okay lang. Kung hindi, nasa inyo na yan, nasa discretion niyo na yan. Pero ngayon ay wag na kayo makipagbakbakan dahil kahit paano naman, meron din naman kayong ginawa in the past na medyo offensive din naman, di ba? Alam niyo yan na meron kayong meron din kayong tinawag na iba do. Hindi na sa mga nababasa ko to sa mga sa mga group chat nababasa ko to. Meron din naman, so ipulis din naman Yun yung nga yung inyong mga sinasabi sarili ko. ninyo. Meron din kasi iba na ang sakit din magsalita. Hindi lang sa isang tao, kundi sa mga iba pang tao na tingin nila nakakalaban ni Kim Chiu. Huwag sana tayong ganun kasi nagre-reflect talaga yun kay Kim. Yun lang naman. Pero anyways, ayun, ang statement ng marami, sana kung sino man yung nag-post na yun, siningle out na lang ni Vice yun, hindi ni lahat. Yun kasi ang masakit doon, ultimo yung mga nananahimik, mga silent fans, yung mga maayos na fan na damay dahil doon. At hindi toxic ang mga fans na minsan na naman nag-call out. Hindi toxic ang mga fan na sumusuporta sa kanilang mga idol, lalo si Kim, na wala naman silang ginagawa. Hindi sila katulad ng mga fans na sinasabing mamatay ka na or something, dapat tubuan ka ng ganito. Walang mga hateful words, mga ganun. Hindi katulad nung iba. Naku, kulang ang oras natin. Oo nga. Well, Well, siguro ano ba masasabi natin? Maging
siguro matuto na lang tayo sa nangyaring ito na dapat isipin na lang natin na bago tayo magsalita o mag-post ng isang bagay na magko-call out tayo sa isang tao, isipin muna natin, pili tayo ng mga salita na hindi makaka-offend ng bongga at makakamalign, na may makakapagpababa sa moral, estado at dignidad ng isang tao. Dahil kapag naman tayo ay binalikan, masakit din naman yun para sa atin. At para hindi na rin madama yung ating mga iniidolo na wala na kahit mismo sila hindi naman siya parang sa kanila okay lang naman unless na sila ay nalalait ng todo-todo or binumura ng harap-harapan na pwede naman nilang palampasin. Okay, basta believe ako kung paano hinandle ni Kim Chu yung sitwasyon ngayon, yung issue ngayon. Kasi talagang, kung tutusin, parang nagsumugal talaga siya doon. Pinagtanggol niya ang mga fans niya. At ito lang, alam niya na may mga kalaban siya. At ito lang pagpapatunay na paninindigan kayo ni Kim. As in, maninindigan yan sa inyo. Pero pagsasabihan din niya kayo pag alam niyang mali ang ginagawa niyo. Correct. At pag pinagsabihan kayo, huwag kayo magtatampo dahil aminin din naman ninyo, may mga pagkakamali din naman kayo. Oo nga. Hindi tayo perfecto, hindi perfecto yung iba nga sa inyo, kung sitahin din kami minsan, di ba? May masabi lang na konti, parang kung pagalitan kami, parang ganun na lang. At pag si Kim naman ay nagkamali, di ba? Unintentional nagkamali, di ba? Maintindihan din naman, dapat din naman siya intindihan ng iba. At pag kino-all out din naman siya, dapat maintindihan nyo. Dahil ang tao ay tao. Nagkakamali. Hindi perfecto yung mga yan. Okay. At yan na nga po, ang dami nating napalampas. Yes. Hindi na tayo makakapagbasa ng maraming comment kasi wala na po tayo. Pero ang dami-daming comments for today, Ayun. Marami kayong mga comments dito na hindi na natin babasahin kasi medyo offensive din naman. Di ba sasabihin natin? Yun yung kakasabi lang namin, di ba? Pero pag babasahin ko, ay, parang offensive. Maraming salamat nga po pala kay Madam Cora Pineda ng US dahil sa inyong generosity at hindi na natin babanggitin yan. At kay Madam Olive Asansolis, maraming salamat sa ipinadala po ninyo. Courtesy of Madam Pineda, Cora Pineda. Thank you po so much. At magkita-kita po ulit tayo sa Friday sa panibago nating episode. At syempre, ako po, the one, the only Ray Press Pumali Palay po tinatanong left and right, back and front, top to bottom. Hindi ka ba bababate? Babati po ako. Ako din, maraming salamat of course kay Madam Jocelyn Tovia. Syempre, Maria from Ontario, Canada, Nida Centeno Arellano ng Israel, Luisa Magante, Yolanda Tan, Adelita Sukgang, Jess Bernardino, Luis Serrato Rivera. At syempre, mga kasama ko, happy birthday, Joseph Mojica, yung mga nakasama ko. Of course, kay Herbert Bautista na nag-concert. Sa Friday ko na lang ipapakita ko ano yung mga ginawa ni Herbert sa birthday party na yon. Okay, Malu ng Japan. Hello. Melba Elliston, Jackie Garcia, Chelis Macbidjo, Joseph Villanueva, Racel Garcia, Reverend Starsky, Cynthia Rivera, Net de Mesa, Marie Ju, Olive Dizon, Del Grab, Tess F. Camacho, Lynette Huesa Noveres, DC Kim Pao Family, Kim J. Pascua, Maria Teresa Castillo, Leonida Guibao, Miss R from Maryland, Evo Bautista, Ernie Goldsworth, Maritisay Tablan, at syempre ang Kim Pao Hong Kong. Sister Dali Chua, of course. Angrilo, Ate Dali Chua, Maria Elena Agustin, Mirna Kakal, my beshi, Donna Foliero de Leon, and Yolanda Tan, of course, nabanggit ko na kanina, si Madam Cora P. Pineda. Maraming salamat. Siyempre, Edna Bareda, Magada, Mar Magada, Aidin Soriano, Bawi, Carlota Solomon, Hener Salvador, SP, Chavez, Malikden, Maricel Bugtas, San Agustin, Mini Atienza, at siyempre si Ernie Goldsworth. Maraming salamat sa inyong lahat. Madam Adelita Sugkang, thank you po very much. Ayan. At, okay, ako po doon yung Ray Press may tinatanong. Left and back and from top to bottom, okay ka lang ba? Maganda pa ba? Artista ba? Hindi po, pero Puerto Ricano, Latino, maganda. At yun na nga, magkita-kita po ulit tayo sa Friday. Ako naman na nag-iisang Donald Sermino at ito ang Talpakan ng mga ilusyonadas. Talpakan ng mga kachipan. Ulitin natin yun. Talpakan ng kachipan. 1, 2, 3. Talpakan ng mga kachipan. Pero talpakan naman hindi toxic. Mini, dapat ganun lang. Tawanan lang natin.